Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan dito tayo ngayon sa Barangay Malupaw. Tama ma'am, Malupaw? Malupaw Yan, Barangay Malupaw dito sa Sogod, Southern Leyte. Actually mga kabutingting ay sa Ginsaogon sana ako ngayon doon sa St. Bernard. Yun nga lang tinanghali sa pagising kaya ako napadpad dito sa Sogod. At habang ako ay naghahanap, so ito yung aking nahanap. Ito ay twin tab na ang brand nito ay Sharp Gigawash 8.5 kilograms at minsan ko na rin itong ni-repair. Una kong ni-repair nito ay yung tubig sa wash tab ay napupunta sa spin tab. Pangalawang repair ko nito ay yung dryer, nagpalit lang ako ng capacitor. Hanggang ngayon naman ay okay pa. So ngayon ang problema nito ay ayaw na daw umandar. At ang kwento sa akin ng may-ari nito, dahil hirap sila sa tubig, so pinunduhan daw ito ng tubig sa gabi, nung gamitin na sa umaga, yun, ayaw na gumana. So ito yung ating gagawin ngayon. At bago ko ito kalikutin mga kabutingting, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan. Yan, kung nakikita nyo ay nakasaksak na yung power cord. Yan, pero dito hindi pa. Ayan, saksak natin ito. Tapos, ikutin lang natin yung wash timer. Ayan, kung naririnig nyo umuugong, antayin lang natin na mag-reverse. Ayan, nag-reverse siya. Tapos, umuugong lang din. So, pag mga ganyan, mga kabutingting, kabilaan yung ugong, pwedeng ang problema niyan ay bushing or kapasitor. So, check natin. Kung makikita nyo naman ay malambot, oh. Ayan. Ayan, umikot. So, confirm na yan mga kabutingting, pagka ganyan, ang problema niyan ay capacitor. So, tanggalin lang natin. Tapos, gaganyan lang natin ito. Ayan. Tapos, tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Ayan. Actually, mga kabutingting, hindi ko na ito buhay na mano. Mayroon na akong ni-repair kanina na power juicer. Kaso, hindi ko ibinablog. Dahil hindi ko kabisyado. Ang naging problema niya ay safety switch or micro switch. So, bago ko ito tatanggalin, bali, kukuha muna ako ng pesa. Kukuha muna ako ng gamit dahil wala pa akong gamit na inihanda. So, ayan. Meron na ako ditong Phillips screw at side cutter. At hindi na ako naglabas ng tester dahil confirm na ito pag ganitong problema. Magkabilaan ang ugong. Motor, capacitor talaga ang problema niyan. Dahil nung inikot natin, umiikot naman siya. Pero kung hindi siya umikot, pwedeng ang problema nun ay yung kanyang motor. Pagka isang ugong lang, kabila lang ang ugong, yan, pwedeng motor ang problema. So ito yung sinabi ko dati, yan, nagpalit lang ako ng capacitor ng para sa spin. Hanggang ngayon naman ay okay pa. Tapos ito ay pinahaba ko lang yung spring. Meron akong mga upload dyan sa mga bagong napadpa dito sa aking munting channel. Yan, meron akong mga upload dyan kung paano ko to nire-repair na hindi ako nagpapalit ng pyesa. So, bababa ko lang ito. Tapos, wala akong cable tie ngayon, so hindi ko to puputulin. Tanggalin ko lang ito. Yan, ako ang naggawa nito dahil kung makikita nyo sa cable tie, kulay dilaw. Dalawa lang namang kulay ang ginagamit kong cable tie, kulay puti at saka yung kulay dilaw. So, saan yung capacitor nito? Kahit hindi ko na ito, kung nakikita nyo, dalawang wire na lang ang sa capacitor na nakakabit dito. So kahit wag na nating i-tester yan dahil confirm yan na capacitor talaga ang problema. Saan ba yung kulay pula, kulay ito. Yan, tanggalin lang natin itong close end wire connector. Ayan. Tapos, yan, mamaya titesterin din natin yung capacitor para makita nyo, para hindi nyo isipin na ako naghula-hula lang. Pero pag mga ganito talagang problema ay sure ball capacitor nyan. So ako ay kukuha muna ng capacitor. At mayroon naman akong capacitor dito na nabili na or dala-dala. So ayan, bali meron ako ditong capacitor na itong sinasabi ko na dala-dala. At mamaya tester din natin yung capacitor. Yung capacitor nito mga kabutingting ay
11 UF kung hindi ako nagkakamali. Pero tanggalin natin. Kahit putulin na rin natin. Wala naman tong silbi na. Kaya pwede natin tong putulin. Ayan. Ito ay 11 UF. Ayan, 11. Tapos sa dryer, 3. Pero pag nagpalit talaga ako ng kapasitor para sa dryer, 5 UF ito. Ayan, medyo may katagalan ko na rin itong ginawa. Tapos yun nga lang, itong aking pamalit na kapasitor, dahil sa original ay 11. Ayan, itong kapasitor na dala ko 10 lang. Ayan, oh. So, kahit 10 yan ay standard naman para sa wash motor ay 10 UF. So, 10 lang yung aking ikakabit at hindi na ako mag-parallel. So, ito ay ating babalatan. At mamaya pakita ko sa inyo yung kapasitor kung totoo ba talagang kapasitor ang problema. Pero kahit hindi mo naman tester yung kapasitor, kung gagana naman dito sa pinalit kong kapasitor. So, ibig sabihin, confirm pa rin na kapasitor talaga ang problema. So, ito ay ating kabit lang. Ito naman kahit magkabaliktaran ay wala naman tong problema dahil kung mapapansin nyo dito sa kapasitor ay puro kulay pula ang wire. Kaya okay lang kahit magkabaliktad-baliktad. So ito ay ating lagyan lang ng yan. Lagyan lang natin ng kapasitor. O yan. Sunod, pandarin natin ulit bago natin i-tester yung kapasitor. Ayan. Tapos ikot lang natin yung wash timer. Antayin natin na iikot. Ayan, umiikot na. Kanina umiikot siya nung inikot ko sa kamay. Pero ngayon, ayan, okay na yan. Di ba? So, bago ko yan ayusin, yan, ipapakita ko lang sa inyo yung kapasitor na sira na talaga ito. Yan. Yan, ito yun, oh. Andito naman yung mayari sa likod ko. Kuha lang ako ng, ito na pala, nahanda na. Yan, kuha tayong tester. Pagka ganitong buhay na mano mga kabutingting ay buhay na mano mo na napakadali lang or mahanap mong customer ay swerte ba dahil hindi na tayo mahirapan. Yan, bababa ko lang ng konti. Tapos ito yung linya ng kapasitor, pula at saka pula at saka kulay asol. So dahil 11 UF ang nakalagay dito, kailangan makareading tayo ng 11 UF. Tingnan natin. Ayan, 34 na lang. 34.6 nanofarad. So ibig sabihin, ito ay sira na. Dahil kung makikita nyo, yan, lumubo na rin ito or kumalas na. So, dito naman yung mayari sa likod. So, ayan ma'am. So, okay na ito mga kabutingting. Testing din natin yung dryer. Yan. Kahit dito ko na lang ipasilip. Yan, ikutin ko lang yung spin timer sa taas. O, yan. Umiikot. So, good yan. So, ayusin lang natin yung wirings. At hugutin ko muna yung saksakan dito. Ayan. Nahugot ko na yung saksakan. So, ito ayusin lang natin. At siguro mga kabutingting ay maghahanap pa ako ng customer. Pero hindi ko na i-video dahil maiksi pa yung ating video. Maiksi pa. Haba-habain naman natin ng konti. Yan. Kung binidyo ko sana yung power juicer kanina ay baka okay na siguro sana. Saglit lang ni-repair ko yung power juicer dahil na-trace ko agad yung pinaka problema niya. Ang nagiging problema lang noon ay micro switch. So ito ating takpan na. Ayan. Tapos tornilyo natin. O yan. Okay na yan. Tapos ito yung ating iayos lang. Dati nung ginawa ko dito ako naggawa. Ngayon kasi maraming container. Dahil hirap pala sila dito sa tubig. Yan, nandito sa CR. Buti malinis yung CR. Ito walang amoy. So ito yung ating saksak ulit. Ayan, may ikot. Ma'am, tarawa sa ready ma'am. So, testing natin ulit yung dryer. Ayan, okay Ayan. Pasilip na lang natin. Ayan, okay yan. So, dito ay okay na rin.
Okay na, ma'am? Ay, isalin natin si ma'am. Ayaw, ni ma'am. Okay na? Okay na, ma'am? Okay na. Ayan, okay na daw, sabi ni ma'am. So, ayan. Bali, hanap muna ako ulit ng customer, mga kabuting-ting. Kung ako ay makahanap pa ba dito sa barangay Malupaw. Sakop ito ng sugod. So, ayan, stay put muna kayo dyan at ako ay maghahanap lang ng customer. So, ayan. Bali, nakahanap ako ulit dito ng gagawin, mga kabuting-ting. Ito ay hire. Ito yung may-ari. Ayan, sila yung may-ari. At ito daw, mga kabuting-ting, ay may tumingin na at sunog daw yung motor. So, dahil may tumingin na at sinabing sunog na ang motor, so, hindi natin ito i-testing dahil kung nakikita nyo, wala pang extension na nakalabas. Didiretso tayo dito sa pinakamotor niya. Ayan. Kuha lang ako ng gamit. So, ayan. Bali, tanggalin lang natin tong tornilyo. Dalawang tornilyo ito, mga kabuting-ting. Kaso wala na yung isa. Ayan o. Tinanggal na. At hindi na ibinalik doon sa unang tumingin ito. Pero wala namang problema. So, didiretso tayo sa motor. Kung nakita nyo, kalas-kalas na nga o. Or hindi na inayos yung paglagay ng ano. So, ito yung dati niyang kapasitor. At mayroon ding bago silang binili. So, try na muna natin itong tester yung pinakamotor niya. Kung totoo bang sunog. Naku, pinutol na palang kagwang. Yan, ito yung linya sa kapasitor. So, tanggalin lang natin itong close end wire connector. Yan, tatlong close end wire connector. Common at saka dito sa forward at saka reverse. Yan, itong tatlong dilaw at saka dalawang dilaw na may orange. So, tanggalin na natin ito dahil pinutol na. So, ito yung ating iti-tester. Yan, ito yung linya sa motor. Yan. Try lang natin itong gawin. Kung makaya at kung magkasundo din kami ng may-ari. Yan, gagawin natin ito kung magkasundo kami. Pero bago ang lahat, yan, i-tester muna natin yung motor kung totoo bang sunog. So yan, gamit tayo yung digital tester. Saksak lang natin yung dalawang test probe. Nako, di na mapasok. O yan, on lang natin ito. Select natin sa oil. Buti nakahanap pa ng customer, mga kabuting-ting. Nako, masilaw Ayan, kitang-kita sa mata. So, ito yung linya sa motor. Common ito ay kulay black. May sounds pa naman, mga kabuting-ting. Kagbuwang na. Tayo ay ma-copyright na naman ito. So, tester natin. Yan, good. Dito sa kabila, good rin. Pero bakit sinabing motor ang sira? Okay ito, mga kabuting-ting. Ayan, try muna natin i-tester tong original nilang capacitor. Yan, at bumili pa sila ng bago. Hindi sunog ang motor nito, mga kabuting-ting. Set lang natin ito sa capacitance. Tester natin yung original na motor. Ayan, ang nakalagay dito ay 10 UF. Ayan So, try natin iti-tester. Bakit pinabili sila ng capacitor pero sunog yung motor. Maloko din yung unang tumingin nito So, ayan. Tingnan lang natin kung ito ba ay mababa na sa 10 UF. Ayan, ito ay good pa dahil naka-reading pa tayo ng 9.95. So, ibig sabihin, hindi ito sira, hindi rin sunog yung motor. Try natin itong paanda rin ng aktual. Baka ako'y nagkamali lang. Dahil tao lang tayo at pwede tayong magkamali. So, ako'y kukuha muna ng extension para matesting natin ito kung umaandar ba talaga. Dahil sa testing natin, okay yung motor. So, kuha lang ako ng extension. O yan, meron na tayo ditong extension. Tapos i-testing natin ito ng actual. Yan, ito yung linya sa motor. At ito yung original niyang capacitor. So ito yung ating tignan. Ayan, pulupot lang natin itong wire sa capacitor. Itong orange at saka dilaw. So tapos dito natin isasaksak natin ito. Tapos titignan natin yung motor kung gagana ba. Ayan. Ayan, para kita nyo. Tignan nyo na lang ito. At kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan na tusok-tusok lang, iba yung pag-iingat lang, mga kabuting-ting, dahil medyo delikado pag baga ganitong itusok-tusok mo lang. So testing natin ito sa pagtusok. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot, pero parang hirap siyang umikot. Yan At maingay. Dali dito sa kabila. Ayan para siyang hirap umikot. Para siyang tawag niyan, parang umuugong ba. So
Pag ganito ay kakalugin lang natin yung bushing. Ayan, mayroong kunting alog ito. Ayan o. Ayan, hindi lang maliit, malaki. So problema nito hindi motor, bushing ang problema nito. So kakalasin natin ito mga kabutingting. Yan, tatanggalin natin yung tornilyo paikot. At siguro yung pagtanggal nitong tornilyo paikot ay hindi ko na ipapakita. Para nang sa ganun din ay hindi rin humaba. So continue natin itong video pag natanggal ko na yung motor. So ayan, bali ito na yung motor mga kabutingting. So ito ay ating tanggalin yung pulya. Yan, gamit tayo ng T na 10mm para maluwagan natin yung nut. Ayan. Tapos T naman na 8mm. Kung wala kayong ganito ay kahit anong basta maluwagan nyo tong tornilyo. Sunod, gagamit naman tayo ng vice grip na may nakaipit na concrete nail tsaka martilyo. So tatanggalin natin yung 4 na rematch. Ipapakita natin. Kaya lang at parang naalanganin ako sa aking cellphone. Mamaya madisgrasya pa. Yan. Yan. Tapos tanggalin natin. Ayan. Battery. Ayun, yung pinaka ito ang may problema dahil kung makikita nyo sa shafting, yan, umitim. Tapos dito naman sa ilalim, good na good. So ibig sabihin, ito ang may problema, hindi motor. So tatanggalin natin ito. Itong nakaklip na ito, ayan, tanggalin natin or ibubuka. At pagka ibubuka nyo ito para matanggal yung bushing, dahan-dahan lang mga kabutingting na hindi ito maputol. Yan, kailangan ingatan natin ito na hindi maputol. So kuha lang ako ng clutch screw. Yan, ito na yung clutch screw. Sapinan muna natin ang karton. Karton na kopiko. Ayan, kopiko. Tapos gamit tayo ng 2 paa. Pasensya na kayo dito sa aking chinelas, medyo madumi dahil siyempre lakad tayo ng lakad kaya medyo madumi, kaya pasensya na po. Yan, silsilin lang natin or ibuka. Ayan. Kita ba kaya yung aking ginagawa? Kita naman yata. Ayan. Tapos ganituhin lang natin. Ayan, dahan-dahan lang mga kabutingting. Kailangan kasi itong hindi mapatid or maputol itong kanyang lock. Ayan, pag naputol ito, nako, mahirapan tayo. Okay na yan. Ito na. Ayan, actually wala akong pang-replace nito. Mayroon akong dalang bushing dito kaso maliit ang butas. Ito kasi malaki. Dahil ang ginagamit na shafting nito ay ayan, mataba or makapal. Dalawang klase kasi itong ginagamit na bushing or shafting. Ito mataba. Kaya ayan, magpapabili tayo sa may-ari. So stay put lang muna kayo dyan mga kabutingting at magpapabili muna tayo nito. Malapit lang naman at may motor naman sila. Yan, kung makikita nyo, napakaraming gasgas. Yan, yung makintab na yan, yan yung mga gasgas mga kabutingting. Kung sabaga, malaki na ang nito, butas. So stay put muna kayo dyan. Yan, habang tayo ay nagpabili muna ng bushing, yan, lilinisan muna natin yung shafting. Ito, kahit may gasgas siya, kunti, ay pwede na yan, kayang-kaya yan sa liha. Pero kung yung kanyang shafting, kung malalim na yung groove or yung guhit-guhit, ayan, huwag nyo na ipilit. So ito ay ating lilihain. Pero gagamit muna tayo ng liha na medyo magaspang bago natin lihain ito sa manipis. So ayan, mayroon na tayong liha dito. So ito ay ating lilinisan muna habang wala pa yung may-ari. Bumili pa ng bushing para mamaya ay magkabit na lang tayo ng bushing. Pagka tunog niya ay parang umuugong siya or humuhuni na ibang huni,
hindi ihuni ng parot or ibon, eh, sigurado yun mga kabuting-ting, bushing ang may problema pagka ganun. Para siyang hirap umikot. Umiikot siya pero hirap siyang umikot. Dahil yung kanyang bushing ay yun, maluwang na or malaki na ang butas. Tapos marami pang gasgas. Ayan, malinis na. At ito yung sinasabi kong groove, ayan o. Hindi naman masyadong malalim. Pagka ganituhin mo sa kuko, ay didiretso lang yung kuko mo. Hindi siya masabit masyado. So, okay pa yan. So, saka natin tirahin ito sa lihang medyo manipis. Para kumintab or kuminis. O, ayan. Okay na yan mga kabuting-ting. So balik na natin itong kanyang spacer. Yung spacer nito na manipis ay nadurog. Pero kahit wala yon, pwede pa. So antayin lang natin na dumating yung bumili ng bushing. So ayan mga kabuting-ting, ito na yung pyesa, yan nakabili na. Bagong bago. Try natin kung papasok ba, baka mamaya hindi. O ayan, saktong sakto. Sige, salamat. So, yan mga kabuting-ting, ito, kung hindi kayo kontento na sira talaga yung bushing, yan, kung nakikita nyo ito, yan, ayan o, yan, ano yan, tumama yan dito sa pinaka-stator nya, yan, kung nakita nyo, yan, umitim dito banda o, yan, dahil malaki na yung butas ng shafting, ito, kakayod talaga dito sa, yan, dito banda, yan, so, ito ating, ibalik na yung kapasitor. Itong bushing, bakit pa kapasitor? Kagwang talaga. Ayan. Tapos, lagay din natin yung foam. Tuyo yung foam. So, ayan ay ating langisan. Ayan. Ito, sa mga bagong napadpad sa aking munting channel, itong ginagamit kong langis, Singer. Hindi ako tawag niyan, gumagamit ng used oil. Singer yung aking ginagamit dahil yun yung aking gusto ba? Kung magtanong kayo dyan na bakit hindi naman Singer yung lagayan, yan, nililipat ko lang kasi dyan sa mga kapating-ting sa loob dito dahil yung Singer maiksi yung niya, yung ganito ba, maiksi, yan, nililipat ko lang dito. So yung ito, yung lock sa bushing, yan, ganitohin lang natin ng konti para siguradong maglalak talaga siya. Yan, para hindi gagalaw sa kamay. So ito ay ating ibabalik na. Ayan. Tapos ito ay ating igaganito. Ako, tigas. Ayan. Tigas pa rin. Okay na siguro yan. Yan, gamit tayo nito, punsol. Tsaka martilyo. Yan, ipit lang natin sa dalawang paa natin. Tapos, balik lang natin yung lock sa pagtupi. Ayan. Itong isa, kumalas. Ayan. Balik natin. Itulak natin sa baba. Ayan. Ayan na. Tapos dito rin. Nako, patay. Tulak natin sa baba ito. Pukpukin lang natin para bumaba yung kanyang lock. Ayun. Ayan. Ayan, okay na yan mga kabuting-ting. Tapos pagkatapos mo siyang i-lock or ibalik itong lock sa bushing, yan, gagalawin mo to sa
kamay kung magagalaw mo ba. Pero pag hindi magagalaw yan, ibig sabihin okay na yan. Dahil kung magagalaw mo ito sa kamay, kahit bago pa ang bushing niyan, mahirapan pa rin siya sa pag-ikot dahil pag umikot yung shafting, iikot din itong bushing. Yan ito. Pag umikot ito, yan, iikot din itong kanyang bushing kaya uugong pa rin siya. So yan. Lagyan din natin ng langis. Ay, basa naman. Pero lagyan muna natin. Ayan. Tapos, langisan lang natin yung shafting magkabilaan. O yan. Tapos, pasok natin. Kailangan pagpasok mo dito ay yung kanyang rotor hindi siya sayad dito sa windings niya. Kasi kung siya sayad yan, siguradong magkakaproblema dyan yung kanyang windings. Kaya kailangan dandahan lang, yung saktong-sakto lang na hindi tatama yung kanyang rotor sa windings. Ayan, hindi pa natin yan na balik yung 4 na rematch, alugin lang natin. Ayan, wala nang alog, hindi katulad kanina pag ganunin mo siya ay talagang maramdaman mo yung alog. So balik lang natin tong kagbuwang na. Tinamaan ito kaya natumba. Ayan, patalastas daw yan sabi ni Busing. Ayan ang may-ari nitong washing machine. Yan yung tumingin pala nito mga kaputingting, yung unang tumingin nito na sinabing motor, yung kapatid pala ng may-ari lang din nito. Shout out sa iyo, boss. Nako, ano nangyari nito? Ayaw. Ayun. So balik natin tong rematch. Ayos lang natin yung ating camera para kitang kita sa mata. Ayan. Siguraduhin nyo lang yung rematch nasa gitna. Yung kanyang tornilyo ba. Dahil kung wala sa gitna yan, hindi papasok. So pukpukin lang natin. Ayun, pasok na pasok. Swak na swak. Yung motor ba? Siyempre ko na bit. Ayan na. Siya nga pala mga kabutingting, kung nahirapan kayo sa pagbalik nitong 4 na rematch, kung wala kayong ganito, mayroon akong mga nauunang upload dyan na hindi ako gumagamit ng ganito. Ito kasi bigay lang to sa akin ng subscriber ko. Yan, kung nahirapan kayo, yan pwede kayo bumili ng bolt and nut na saktong-sakto dito. Check muna natin kung okay na ba ito. Ayan, okay na siguro ito mga kabutingting. So bago natin ito ikabit doon sa pagkabitan ay paandarin muna natin para sigurado. Dapat ito walang ingay. Kanina hirap siyang umikot. Tignan natin ngayon kung matining na ba ito. Dahil napalitan na natin ng bushing. Ayan. Sapin na natin sa karton para sigurado tayo at safety rin. Yan, kunin ko lang yung aking extension. Ayan, kapasitor. So yung kapasitor nila na original pa rin ang ating gagamitin. Yung kanilang bago na nabili ay bahala na sila doon. Balay reserva na lang yon. Yan, tusok lang natin ito. Tapos ipit natin tong motor sa ating paa gamit nitong side cutter. Ayan, dinadaganan natin yan or iniipit natin para hindi pumiglas. Baka mamaya pumiglas madisgrasya tayo. So tingnan natin kung titiling na ba yan at maganda na yung kanyang tunog, hindi katulad kanina na hirap siyang umikot naman, hirap nga lang. So ayan,
tusok natin. At kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan na tusok-tusok, ayan, iba yung pag-iingat lang. Ayan, kung nakikita nyo ay napakaganda na ng tunog, oh. Ibig sabihin, okay na yan. So ito yung aking ikakabit lang dito sa pagkabitan. Yan dito, madali lang naman magkabit nito. Kung paano nyo tinanggal, yun din yung pagbalik. So, pagka-symbol nito, siguro hindi ko na ipapakita. Ganon din yung pag-wirings. Madali lang mag-wirings nito mga kabuting-ting. So yan, bali, stipot mo lang kayo dyan at continue ko itong video na ito pagka ipa-final testing natin. So yan, hindi ko pa nakikabit yung motor mga kabuting-ting para ma-share ko rin sa inyo dito. Yan, kung napapansin nyo, mayroon siyang dalawang butas dito. Ganon din dito at mayroon ding dalawang butas dito. Ang original na pinagkabitan nito ay dito. Yan, dito. Yan, ito. Kung sakaling maluwag na itong inyong pan belt, ito namang pan belt na ito ay makapal pa. Yan. Kung makikita nyo, makapal pa yan. So, kung sakaling maluwag na, so, ililipat nyo lang yung tornilyo or dito sa pangalawa, dito banda. Yan, ito. Yan. Yan. So, ikabit ko muna yung motor at hindi ko na ipakita. So, yan. Bale, try na natin ito mga kabuting-ting. At kung nakikita nyo, nasa maayos na yan dyan sa loob. Pasensya na kung hindi ko na pinakita yung pag-wirings. Yan, marami akong upload dyan kung paano ko mag-wirings. At habang ako ay naglagay ng nag-wirings, bale, pinalagyan ko na rin ng tubig yung tab para makita rin ng may-ari. Yan, ito yung may-ari. Ano. Shout out sa mga, ayan, mga pogi rito. Yan, ma'am. Yan. So yan, try natin ito mga kabuting-ting. Actually, hindi pa namin ito i-3 na tawag niyan, nabubulol pa ang kagawang. Hindi pa namin ito itinesting. So ngayon, malalaman natin kung ito ba i-aandar na ba. So yan, ikutin lang natin yung wash timer. Yan, nakikita nyo, yan, umiikot na. Yan, at nagre-reverse din. So, pinaka problema nito mga kabuting-ting ay bushing lang, hindi motor. Dahil unang tumingin nito, sabi motor, yun pala, kapatid lang din pala nitong may-ari, yan, si Kuya. Okay na to, boss? Ayan. Magaling talaga si Bossing. Hindi, medyo lang. Kaya pag hindi na mag-ano sa... Natsambahan lang to, boss. So yan, bali, okay na ito, mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, mga kabuting-ting, at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare para i-share natin para makita rin ng iba na gustong mag-DIY ba. So yan, kung bago ka nga palang napadpad sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po. Boss, salamat sa tiwala. Sige, boss. So yan, Galing okay talaga. na. Galing Okay na talaga, mga boss. kabuting-ting.